yun, yung dapat immediately ang aksyon ng gobyerno is yung excise tax tanggalin, no? Pati yung VAT tanggalin. Ngayon po ay nasa ilalim po ang bansa natin sa oil crisis situation at ito na may tinutugunan ng ating pamahalaan, pero marami ring nagsasabi at marami ring nagpapahayag ng kanilang hinaing na parang reactive ang naging tugon ng ating gobyerno sa ngayon. Ano po ang inyong masasabi or assessment ninyo po sa pagtugon ng gobyerno sa oil crisis situation na apektado ang lahat ng sektor nating lipunan? Yung sa sitwasyon ngayon, na nagkaroon na ng crisis dahil nga doon sa pangyayari sa Middle East, no? Actually, talagang nagiging reactive yung ating gobyerno where dapat ang bawat gobyerno ay may kanya-kanyang contingency plan earlier, no? Sa military laging ganyan, no? Sa amin, experience namin sa military, and also lalo na sa gobyerno, kahit nga sa different agencies, when we prepare plan, there should always be a risk assessment, and correspondingly the agency and in general the government as a whole should have a contingency plan for any crisis situation. So in this case, dapat na-anticipate ito, pero ang lumalabas, nagiging reactive tayo. Lalo na ngayon, dapat imbis na tanggalin yung excise tax para bumaba ang ating price ng mga fuel. Ang nangyayari, ayuda na naman. Ayuda ang gusto nila dahil directly nagbe-benefit itong mga trapo, yung mga politiko, no? Kasi kung sino yung nag-repair sa kanila, mga listahan yan, doon sila nagmamano, itong mga mamamayan, no? Yun lang muna. Ayan po. Well, kaugnay pa rin po ng issue ng oil crisis situation, sir, ay ano naman po ang inyong masasabi ngayon dahil nga po sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa ay parang inatupag pa rin ng ating pamahalaan itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte dahil nga ngayon ay ang issue ay nagkakaroon ng pagdinig or yung parang ongoing yung impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Ano po sa tingin niyo or ano pong masasabi ninyo kaugnay po sa issue ito? Dapat bang unahin muna ng gobyerno itong nangyayari sa ating bansa o politika? Ano po ang inyong komento? Yung pang isa, no, dapat ang ating gobyerno nakatutok sa economic problems natin, hindi puro politiko. Ito, sinimulan nito from the very start yung politics na ina-attack lahat ng mga kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Lalo ngayon dapat bitawan na muna ito at i-prioritize yung mga problema sa ating bansa gaya ng economic problem dahil dito nga sa pagtaas ng krudo and other economic problems, pagtaas ng bilihin, yung inflation, dapat yan ang mga tinututukan. Hindi itong ating House of Representatives nakatutok pa rin sa impeachment. Isang bagay, dapat hindi ko sinasabing itigil nila dahil naman yan, pwede siguro lang ituloy, yan, pero bigyan nila ng mas tuon yung mga socio and economic problems natin na napakalaki, lalo na ngayon na baon tayo sa utang. Ang inflation rate natin napakataas na. And yung buying power, according sa study, no, ay ng ating pera ay bumaba ng no less than 15%, no. So pababa pa yan expectedly. So yun yung dapat immediately ang aksyon ng gobyerno is yung excise tax tanggalin, no. Pati yung VAT tanggalin.
ba't sinasabi nila malaking ilang 200 billion plus daw ang mawawala? Actually nga, nung pagtaas, kumita sila ng doble dahil dumoble yung presyo ng fuel. Yung obviously, dumoble rin yung kinikita ng gobyerno. Kahit na 50% lang muna nila, o better yet, talagang tanggalin. Sa ibang bansa, ganun ang ginawa, no? So ngayon, ayuda pa rin sila nakapokus para sa kanila ang tingin ng mamamayan. Sila yung iboboto sa susunod. Yun, no? Ayan po. At well, maraming nagsasabi na regarding nga sa kung tatanggalin nga itong mga tax or excise tax lalo na sa produktong petrolyo, maapektuhan ng kita ng gobyerno dahil nga po ay nakabase lang din yung pondo ng isa sa mga pinagkukuhanan ng pondo ng pamahalaan itong mga tax. Sir, ano pong inyong, kung pagbabasihan po, kung halimbawa tatanggalin po itong excise tax, saan po kaya pwedeng kumuha ng pagkukunan ng pondo ang gobyerno? Alam mo, simple lang, no? Kasi sa bawat taon ng sa budget, no, yung budgeting, ang assessment ng mga talagang expert dyan sa pag-analyze ng kung saan napupunta yung budget. Ang estimate nila ay hindi bababa ng 1.5 trillion ang nawawala o leakage sa ating budget dahil sa korupsyon, dahil sa pagnanakaw. And halos lahat naman tayong mga mamamayan, alam na natin yan, no? So, doon lang tanggalin lang yung pagnanakaw makakapag malaking bagay yung 1.5 trillion at the very least, no? Although sabi ng iba, lalo na yung mga nakakausap pong mga economists, yung mga may alam sa banking, sa gobyerno. Galing ako sa gobyerno. Yes. And hindi lang ako, but sa aking mga kaibigan, nagtatanong ako, yung iba nga, ang estimate pa nila is 1/3 of our annual budget, no, ay napupunta sa korupsyon. Biruin mo yon. Ngayon ay 6.7 trillion tayo. Isipin mo yung 1/3 nun is more than 2 trillion. Isipin mo yan. So, gaya ng sinabi ko kanina, kung pa lang sa excise tax at VAT na kinukuha dyan sa fuel, no? Yung palang dahil nagdoble nga, dumoble agad ang kita ng gobyerno doon. Kahit tanggalin lang 50%, hindi na yung ayuda. Doon pa lang malaking bagay na. At hindi lang yung mga yung sa mga public utility vehicle, no, yung mga tsuper, ang makikinabang, kundi lahat ng mamamayan. Dapat ganun yan, well distributed ang benefits, no? Although meron din naman, kaya nga meron tayong distributive policy. In this case, dapat ang makikinabang hindi lang ang mga tsuper, kundi ang buong mamamayan.